Sa atin pong minamahal na lingkod pari, Father Florencio Nombrevilla, at sa inyo pong lahat, magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga din po naman. And din sa mga kasama natin sa live streaming sa Facebook at YouTube page, isang mapagpalang araw din po sa inyong lahat. Mga kapatid, tayo ay sumapit na sa 14 na linggo sa karaniwang panahon o panahong santaon, Year B. At ang tema natin, ayon sa ugnayan, nagturo si Jesus ng may otoridad na propetiko. Atin pong mapapansin sa Ebanghelyo, nakita natin si Jesus pumunta sa kanyang sariling bayan o sa kanyang sariling hometown. At ano ang ating mapapansin? Nakita natin na merong mga sumalubong sa kanya na sinasabing mga kapatid niya. Tatanong tayo, may kapatid nga ba si Jesus? So mga kapatid, pero yun po ay sa tunay ay kanyang mga pinsan, mga kamag-anak, mga tiyuhin, tiyahin. Yun ang sinasabing mga kapatid ni Jesus. Mga kamag-anak. Ikalawa, papansin natin na hindi siya pinaniwalaan ng mga kababayan niya, ng kanyang mga sariling kasamahan sa lugar. Hindi sila naniwala. Bagamat sila ay humahanga sa kanyang mga sinasabi, pero wala silang pananampalataya. Kaya ganoon na lamang na hindi nakagawa ng mga kababalaghan si Jesus sa kanyang sariling bayan. Meron pakunti-kunti lang. Katulad po sa unang pagbasa, mula sa aklat ni Propeta Ezekiel, sinasabi po doon na yung mga tao sa kanyang sariling bayan ay katulad ng mga Israelita na mga matitigas ang puso, matitigas ang ulo. Kahit na nagsalita, nagpahayag sa kanila ang Diyos sa pamamagitan ng propeta, sila'y hindi naging bukas sa tinig ng Diyos. Sila'y naging sarado ang puso. Sapagkat ang Diyos, maging ang ating Panginoong Jesucristo, ay hindi namimilit sa atin. Hindi siya namimilit sa mga tao nung kaniyang panahon. At maging sa kasalukuyang panahon, hindi niya tayo pinipilit na maniwala, manampalataya sa Kanya. Bagkus, ito'y ating malayang pag-submit ng ating sarili sa Panginoon. Kaya nga, anong pamamaraan ng Panginoon? Ang pamamaraan niya ay ang pakikipagkaibigan, ang pangangaral niya at ang patuloy niyang paggawa ng kabutihan, ang patuloy niyang paggawa ng mga kababalaghan, ang patuloy niyang pangangaral sa mga tao ng tungkol sa paghahari ng Diyos. Yan ang pamamaraan ni Kristo. Sapagkat kung tayo'y kanyang pipilitin, ay ito'y hadlang sa kalayaan na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Kaya nga ang Panginoon, nirerespeto niya ang ating kalayaan kung tayo'y maniniwala sa Kanya o hindi. Pero siya, patuloy siya sa kanyang misyon na siya'y makapangyarihan, na siya'y mapagkakatiwalaan, na siya'y nagpapadama ng kanyang pagmamahal. Kaya nga, iyan ang paraan ni Jesus. Puro paanyaya na lumapit sa Kanya at makiisa, kumain kasama niya, lumakad kasama niya, maupo kasama niya. Yan ang pamamaraan ni Jesus. Ang kanyang pamamaraan
ay patungo sa puso ng tao. So ngayon, kung sa kabila ng mga paanyaya na ito ni Jesus, ay tayo nanatili pa ring sarado sa Kanya, nasa sa atin na iyon. No? Kung tatanggapin natin siya o hindi. Noong Jubilee Year of Mercy, year 2000, si Pope John Paul II, ngayon po yung ating Santo Patron, Saint Pope John Paul II, ay nagsagawa ng isang gawain sa harap po ng St. Peter's Square. Noon pong March 12, year 2000. At doon ay sila ay nananalangin. At si Pope John Paul II noong panahong iyon ay humingi ng patawad, public apology sa mga kasalanan ng simbahan, sa kasalanan ng simbahan sa mga tao. At ito yung mga nilalaman ng panalangin na noon ay ang kanyang kanang kamay pa ay si Cardinal Joseph Ratzinger na ngayon naging Pope Benedict XVI din po, na ngayon po ay Pope Emeritus Benedict XVI. So ang sabi niya, let us pray that each one of us, looking to the Lord Jesus, meek and humble of heart, will recognize that even men of the church, in the name of faith and morals, have sometimes used methods not in keeping with the gospel in the solemn duty of defending the truth. Lack of faith is the reason why Jesus did not perform miracles. So kaya nga po, sa intensyon na ito, humingi ang simbahan ng patawad sa mga tao sa sapilitang pagpapabinyag, no? Sapagkat di naman tayo pinipilit na magpabinyag, pero tayo nagpabinyag. Ano? Ito'y malaya nating ginagawa. Sapagkat, halimbawa, ito'y minana natin, yan ang turo sa atin ng ating mga magulang. Yung mga magulang natin, mga ninuno natin, sila ang unang mga katikista na nagturo ng tungkol sa pananampalataya. At hindi lamang basta pagtuturo na blind obedience, kundi ito'y pagtuturo ni Jesus na makipagkaibigan sa Kanya. Kaya nga, yun po ang nangyari noong Jubilee Year of Mercy. So mga minamahal na kapatid kay Kristo, kailangan nating makipagkaibigan kay Jesus. Sundin natin ang Kanyang mga itinuturo sa ngalan ng pag-ibig, hindi sa ngalan ng takot, sa ngalan ng pamimilit, kundi sa ngalan ng kalayaan na mahalin siya. Kaya nga ang tanong natin, ano nga ba ang paanyaya sa atin ni Jesus? Saan nga ba tayo niya inaanyayahan? Naanyayahan ba tayo na magpatawad sa kapwa? Magbagong buhay? Inaanyayahan ba tayong tumugon sa pagtawag sa bokasyon ng pagpapari? Sa bokasyon ng relihiyoso, pagiging relihiyoso-relihiyosa? O maglingkod sa simbahan? Mga kapatid, pakinggan natin ang tinig ni Jesus. Ang Kanyang mabuting tinig. Sundin natin ang Kanyang mga sinasabi bilang may isang otoridad na propetiko.